the library sa Malate. Oo, dyan ako nagsimula, no? Wala naman eh. Ano ba yun? Wala eh. Parang pinapraning niyo ako, ah. Parang nababaya ako rito, ah. At yun, nagsimula ako sa library, 500 lang ang budget ko. Ang sweldo ko 500. Para sa iba, maliit nun, for a start, pero mas mataas naman na yung sa minimum, di ba? 500 ang sweldo ko. Nagta-taxi ako, pupunta ng Malate, 80. Balikan, syempre uwi ako, 80 ulit, 160. Kakain pa ako pagkatapos ng show, 100, ano na yun, 260. Magbabayad pa ako sa makeup artist, 200, 460. Take home ko, 40. Paano pa ako papasok bukas? 80 nga yung pamasahe. Buti na lang panahon yan, uso ang pa-ending. Yung ending sa PBA. Oo, nagpapa-ending ako. Tapos ako na yung nagpapa-ending, ako pa yung tumataya. Kaya sigurado, sure win, may pamasahe na naman ako. Oo, bongga, nakakaloka. Diyan nga ako unang tinawag ng kabayon. Ay! Nakaka-offend yun. Ganun ako pag dumidighay, pag umaga. Oo, dyan ako unang-unang tinawag ng kabayo. Eh, syempre, pag bakla ka, ganda-gandahan ka, ayaw mo nang nalalait ka, di ba? Lahat ng bakla, pakiramdam namin, maganda kami. Di ba? Nilalait ako kabayo. Naiiyak ako nung una, pikon ako. Pero eventually, na-realize ko, mapagkakakitaan naman pala. Konting kawag-kawag, sweldo na. Na ganyan ka lang araw-araw. 500. Di ba? Nakakapikon din sa tuksong kabayong yan. Lagi ako umuuwing pikon, masama loob. Eh, na-realize ko, no, kumukha akong kabayo, hindi ko naman kasalanan to. Aksidente to. Kundi naghahasang ni Richie divorce ang nanay ko, hindi ako nagkasalanan. Eh, nanay ko, pokpok na yun ang kabataan, kipanin ko mapatol. Oo. Pero okay na rin. Ay, kaya hirap na hirap akong kumuha ng lalaking magmamahal sa akin dahil mukha akong kabayo. Oh, pero may nanligaw sa akin. Sabi ko, mabait naman to. Pero pina-NBI ko. Tinignan ko yung pagkatao. Nakaloka. Malaman ko, hinete pala ang hayop. Sa kabayo pa rin ang tulang sa akin. Eh! Huwag mo kami dapat! Itong DJ ito, sasali ka pa naman ganyan tuk-tuk-tuk to. Ayaw ko pinatutugtog yan. Nalulungkot ako kasi yan ang tugtog ng graduation namin eh. Ikot-ikot lang kami sa quadrangle. Principal namin, pagod na pagod kasi hindi pa tinatawag na doon yung estudyante ko ng diploma. Ikot-ikot lang. Ayoko yan! Ayun. Pero meron naman ako naging boyfriend na tao. Talaga. Oo, ay nako. Pag ayok, nahihiya nga lang ako ikwento eh. Kasi baka mabigla kayo. Pero kung pipilitin niyo ako. Hindi nga, ayoko nga. Hindi, nahihiya nga ako. Eh, ito nga. May naging boyfriend ako dati, nakakaloka. Matipuno. Guwapo, kaputi, balbon, mistiso, matangkad, modelo, doktor. Oo, ang pangalan, Hayden. Hindi naman yan ang pinatugtog ko. Hayden ang pangalan niya. Hayden niya. Hindi Hayden ko, hindi Hayden mo. Hayden niya. Diba? Safe and joke. Oo. Si Hayden. Sama-sama na loob ko kasi isa ko sa mga nabibigyan na niya. Hindi ko alam, binibidyo niya pala ako. Tapos kung binidyo niya ako, pinanood niya sa mga kaibigan niya, tapos pinatayaan, video karera. Ang sama na loob ko, kaya dinimanda ko siya. Violation of animal rights. Nakulok. Kaloka. Pero, ewan ko ba. Pero sabi ko nga, di ba, okay lang, pag-asa naman talaga ang buhay. Buti na lang, ipinasok ako na may-ari ng ng The Library sa Punchline. Dream sequence? Parang inip. Yung mga ganong tugtog, sana sinasabi niyo sa akin. Ayun, pinasok ako sa library, ang dami niyang alaga, mamo, dami niyang tinutulungan, maliit lang yung lugar. Kaya kung saan niya kami sinasabak, dito ka muna, dito ka magtitraining. Pinasok niya ako sa Punchline at Love Line. Doon bumongga, nagsimula talagang dumire-diretso ang aking career sa pagiging stand-up comedian. Sa Punchline, tsaka sa Love Line. Bongga. Comedy bar na yan. Sino ba yung nakapunta na rito ng Punchline, Love Line? Magbalakpakan nga? So, sino yung di pa nakakapunta? Magpalakpakan?
Ba't hindi kayo nagpupunta? Mas mura entrance doon kaysa dito. Hindi. Oo, sa mga hindi nakakapunta. Ano bang nagaganap sa comedy bar? Alam mo yung comedy bar, bongga talaga na ilikha yan at napauso yan. Kasi yan ang isa sa pinakamalalayang lugar na napuntahan ko. Kasi sa comedy bar, nagagawa namin lahat ng gusto namin. Natatalakay namin lahat ng gusto namin talakay. Nasasabi namin lahat ng salita na gusto namin sabihin. Oo, mga salita na hindi pangkaraniwang sinasabi ng mga tao sa usapan. Lalong-lalo ng mga taong mapagmatuwid at mga moralista. Oo, lahat. Pati mga salitang kung ano-ano. Pati mga masiselang bahagi ng katawan ng tao na pag-uusapan natin. Oo, katulad ng dede, pepe, bird, tete. Pero mas madalas namin nag-uusapan yung tete. Kasi, di ba? Yan talaga ang mas madalas pumapasok at lumalabas sa bibig namin mga tao. Tete. Ang sarap yung big kasi niyan. Sabay-sabay tayo, tete. Oh, may mga... Bakit may mga nag-react? Nakakaloka. Bakit ba pag may mga anak naririnig ng ganyan, nadidiri, nababastusan, nabababuyan, nasasalaulaan, mahalay daw. Wala namang masama sa mga salitang yan. Tandaan nyo, walang masamang salita. Ang nagpapasama sa isang pangkaraniwang salita ay ang maruming kaisipan. Diba? Anong masama sa tete? Sa tete. So sa umaga, pag-iihi ako, ay tete, ang bad ko. Meron tayo na so masama tayo. Hindi masama yan. Diba? Walang masama sa mga bagay na yan. Tama? Paano ko dadaan kung nagpipicture ka? Akong mag-a-adjust para sa inyo? Show nyo to, show nyo. Diba? Katulad sinasabi ko, walang masama sa mga salita niyo. Diba? Ikaw, sir, masama ba ang tete? Patingin ng tete. Uulitin ko kata, maaari ka bang tumayo lang sandali, sir? Isang masayang biruan lang naman ito. Huwag kang KJ kung ayaw mong pekto sa kumaw mo. Patingin ko ng tete. Hindi pwede. O, ikaw ang masama. Yan lang, ayaw makita. Damot mo. Ano yan? Bubulukin mo? Walang makita ba? Buti nga, gusto ko pang makita. Sabagay, pag pahihilingin ko pa, eh ito pa lang, okay na ako. Wala namang masama dyan. Diba? Hi. Ikaw ate, patingin ng dede. Ayaw mong ipakita. O ikaw ang mabait. Ikaw ang mabuti. Kasi alam mo na pag nakita ko yan, makaka-apekto ng masama yan sa aking kalusugan. Maaari akong manghina, mausok, di ba? Tumamlay, sumakit ang ulo, bumagsak ang pakiramdam. Nakakaloka. Dede mo ang papatay sa akin, alam mo ba? Uwe! Biro lang ha. Okay lang, swerte mo nga, meron kang ganyan. Ano? Pero hindi naman ako naiinggit. Eh, ano kung may dede ka? May itlog naman ako. Gusto ko magkaganyan, nirorolyo ko na yung paakyat. Hindi ko lang ginawa ngayon kasi mahigpit, baka bumoiter. Sino pa bang pwede mo? Ito. Ikaw, tatanungin kita, masama ka ba o mabuti? Mabuti. Mabuti? Patingin ng tete. Mabuti din ako. Pakitaan tayo, alika. Para walang masama. Biro lang, niloloko lang kita. Hindi, yan lang. Binigyan ko lang naman kayo kasi maraming hindi nakakapanood, nakakapunta sa mga comedy bar dahil maraming ginagawa. Diba? Kaya ngayon, ganyan talaga kami. Balahura talaga kami sa comedy bar. Oo, balahura kung balahura. Kung ano-anong pinag-uusapan namin dyan. Kakaloka. Minsan nga, may mga matatapang talagang pinapatulang kami. Oo, minsan hinahamon ako ng away. Hello. Bilis ko kaya tumakbo, hindi siya umahamon. Kaloka. Pero marami kong matatapak na mga kasamaan dyan. Oo, meron akong mga kasamahan dyan na palingkera. Meron akong kasamahang boksingero ang itsura. Na kinatatakutan talaga din ang mga audience. Oo, nakakaloka. Alam niyo ba kung sino yung mga tinutukoy ko na mga kasamahan ko sa singalumban? Na mga ganyan na mga ugali? Ayan.